Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, duwang suspek na nasa likod kan pagdaan kay ex sa PCSO Board Secretary Barayuga nagsuko na sa kamot kan na NBI. VP Sara Duterte binisita ang mga tinamaan ni na linog duman sa party kan na Cebu. Mga lugar na binandera ang signal numero 1 nadagdagan ninulikan Bagyong Paulo. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa satuya nga barata sa lado nasyonal, President Marcos planong magdumanda sa mga naapektaran ka na linog. Nadia Montenegro kinasuhan ang nagkapirang mga taga-media asin empleyado sa laogan na Senado na nagsasabing siya nagchuchungki. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal, DILG tulos na sinuguan mga LGUs na mag-iro matapos kan magnitude na 6.9 na linog duman sa Cebu. 500 milyones pesos na pundo kinakaipuan kan DICT para na mapunan ang blockchain na technology. Nakapagdul ni naabuton sa 34 milyones pesos na kantidad na tabang sa mga apektado kan bagyo duman sa parte mismo kan probinsya kan Masbate. DOH mayo ni patud sa pag-deploy kan medical teams duman sa Bugo City matapos ang makusog na linog. Bilang kan mga nagadaan sa makusog na linog duman sa Cebu, puminakol na sa 70. Mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Panatugang diwat maray hinaaga po sa Nukabos ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata, inutuntan kamugtakan kan panahon nadagdagan pa ang mga lugar na pinagabandera o pinasairarom sa signal numero 1 ninuliman ka na bagyong si Paulo. Basado iyan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Nailingon yan ang sentro kan bagyo sa siraga na parte kan Biraka duman sa Catanduanes. Igwanin patos-patos nin kusog nin Doros na nag-aabot sa 55 kilometros an kada oras. Asin igwanin pa burbugso nin Doros na minaabot sa 70 kilometros an kada oras. Nakabandera ang tropical cyclone na wind signal number 1 sa mga lugar kan Alicia, San Mateo, Aurora, San Mariano, Ramona, Nagilian, Dia, Napique, Ruas, San Guillermo, Luna City, Kawayan, Ilagan City, Angandanan, Benito, Sulibin, City of Santiago, Renada, Mercedes, San Agustin, San Manuel, Palanan, Cabatuan, Quirino, Gamo, San Isidro, Cordon, Jones, Burgos, Makunakon, Dibilacan, Tumawini, sa Isabela, Quirino, Dilasag, Kasiguran, Dinalugan, Dipakulaw, Balera, Maria Aurora, San Luis sa Aurora, asin sa Pandana, Bagamanuka, Panganiban, Biga duman sa parte mismo kana Catanduanes. Pwedeng maglandfall ana sambit ng bagyong si Paulo sa Isabela o sa Northern Aurora sa agang pagkaapon Biyernes, Oktubre 3. Piga patanidan kanahin siya ana mga lugar kung saan nakakamati ni signal number 1 kada nasambit ng bagyo na mag-ingat ninulikan pinaglalauman na makusog na pagbagunas kan uran. Sa tuyang mga barata ngunyad barata kita sa Ladua National. Sa tuyang barata sa Ladua National nagsuko na sa National Bureau of Investigation o NBI ang 2 sa 5 suspect na nagadan kay Philippine Charity Sweepstake Office PCSO Board Secretary Wesley Barayugo. Personal na nagsuko ang pinagsibak na dating pulis na si Nelson Mariano sa NBI Organized Transnational Crime Division kana nagtalikod na aldaw kan Lunes mantang si Santi Mendoza nagsuko kana nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma duman sa NBI Iloilo Office. Basa duman sa NBI na ang importanteng mga testimonya kana duwang mga suspek ninulit sinda iyo ang nagserbing middleman na may pagkasabot sa direktang utak kan sinambit ng krimen sa presente kamot o kaput ngunyan kan NBI Head Office ang 2 mantang pinag-aalat ang commitment order na magigikan sa parte mismo kan korte magigirumduman nagpaluwas nin warrant of arrest laban kidating PCSO General Manager asin retired Police Colonel Royina Garma, dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, asin na pulis na si Jeremy kausapin ninuliman kan paggadan ki Barayuga kan na 2020 nakipag-ulay naman ana NBI sa International Police Organization o Interpol para hanapon na si Garma kan September 7. Igwanin na bareta natunugan na nayaon sa parte kan Malaysia si Garma para makatubang ang nagkaprang mga opisyal kan International Criminal Court. Ninhuli sa preparado ini na magtaonin testimonya laban kidating Presidente Rodrigo Duterte. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa Ladua National, nagbisita man duman sa probinsya kan Cebu si Vice President Sara Duterte para bisitaon ang mga apektado kan magnitude 6.9 na linog. Basado yan sa opisina kan Vice Presidente na nagtausindanin tabang sa manlain-lain na mga naapektaran kan na nasambit ng linog.
magdadanay sa Cebu sagkod ng pitsados kan bulan kan Oktubre ngunyan aldaw kon sa ina malibot manda ini sa mga apektado kana sambit ng linog magigirumduman daiman nagpartisipar o nag-abot ang Vice Presidente sa plenary debates duman sa House of Representatives kasun mang pitsa 1 kan bulan kan Oktubre para sa presupuestong budget kan opisina kan Vice Presidente na nagkakantidad 900 milyones pesos para sa 2026 budget. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pakitang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Presidente Bongbong Marcos sa plano man na magpasiring duman sa parte mismo kanda mga naapektaran kanda linog duman sa parte mismo kanda Cebu basado sa impormasyon na plano ni President Ferdinand Marcos Jr. na magbisita sa Ground Zero kung sa ina tuminama ang magnitude na 6.9 na linog duman sa parte mismo kan Cebu basado kay Presidential Communication Office Chief Dave Gomis na inot na nagkapirang mga Cabinet Secretaries sa matinding tinamaan kan na linog pinagdumanan. Dagdag pa ni Gomez na grabe anda namumundo ang presidente asin ini nagpaabot na ni na pakikidumamay sa mga pamilya kan binawian in buhay. Siniguro kan presidente na matabang ang national government sa local government units na naapektaran kan asambit na makusog na linog. Tulos man na sinugo kanda presidente ang mga liderato kanda frontline government agency na tulos na magtabang sa mga naapektaran kan sinambit ng makusog asin mapanggadan na linog. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata nagbabaga pang barata sa BBS FM Naga kinasuwada and kan aktris na si Nadia Montenegro ang sarong empleyado kan na Senado as sinagkapira pa mga miyembros kan media outlets. Nabunga naman na ang reklamo matapos man na akusahan ini na nagagamit kan na marijuana o nagchuchungki sa laog kan na mismong kasilyasan kan Senado. Kasong libel ang isinampa kani sa nagkapirang mga miyembros kan media o media outlets mantang kasong acts o mantang kasong unjust vexation sa pagbalga kan pinag-aapod na Safe Space Act laban man sa nagkapira asin sarong empleyado kan Senado na nag-akusa sa iya na kung sa ina isinampa kani sa Pasay City Prosecutor's Office basado sa abogado kan aktris na Ana Baritang nagkuryat laban sa aktris mayo dang katotohanan asin sarong malisyosong bareta ipinagpayag na nahiling ka na Senate Office of the Sergeant at Arms ana VAFE sa insidente na nangyari kan bulan kan Agosto. Ipinagpayag ni aktris o kan aktris na kaya ini nagbuta sa pwesto bilang saro sa mga empleyado ni Senador Robin Padilla sa Senado. Ana dai para subuot mag-ako kan pagiging guilty sa paggamit kan marijuana imbis para digdi mayo na danin na madamay na iba pa saro manalakdang ada pag-resign bilang respeto naman dakan na opisina o sa opisina ni Senadora Robin Padilla kung sa siya nagtatrabaho asin na siring man para man sa tataunin na importansya sa lado kan na imahi kanda Senado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal tulos man na pinagsugo kan Department of Interior and Local Government ang mga local government unit sa bilog na Pilipinas o nasyon na magiro partikular na sa mga lugar na direktang naapektaran kan
magnitude 6.9 na linog o ang pinagapod na killer quake. Anda direktiba na ini anda nagkakaigwa ni nakatuyuhan na masiguro ang kaligtasan asin kapakanan kan mga namamanuaan sa mga apektadong komunidad. Bilang parte kan direktiba, pinagsugo kan DILG na ang gabus ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council, LDRRMC, ang kinakaipuan na tulos na magkaigwanin meeting o mag-organisa tanganing digdi mapuunan ang koordinasyon kan mga operasyon. Kasabay kani kinakaipuan man na digdi i-activate ang pinag-aapod na Emergency Operation Center EOC asin ang Incident Management Team IMT. Yan tangani man na magserbing sentro kan komunikasyon asin ang mga desisyon sa panahon kanasambit ng krisis. Dagdag pa kaniya, pinayro naman na ada gabus na mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council BDRRMC sa mga apektadong mga lugar. Apwera man kaniya, dapat man na natawan prioridad ang pagsagibo kan rapid damage assessment sa mga panginot na mga infrastruktura aron man kan na mga tinampo tulay, sering man edipisyo o mga building, mga eskulan, ospital asin iba pang mga vital na mga pasilidad dara ka nangyaring killer quake. Kan sa tuya pang mga bareta pagitangunyan sa lado nasyonal, pinagkakarkulong aabuton man asin lampas sa 500 milyones pesos ang kinakaipuan kan Department of Information and Communication Technology DICT. Iyan tangani man na mapunan ang pagpapasunod asin pagpapalawig kan blockchain technology sa manlain-lain na mga operasyon kan gobyerno sa pagdangog asin pagsalang kan prosupestong budget kan sinambit ng ahensya para man sa masunod na taon. Binusisi ni Pilrica Party List Representative Presley De Jesus ang mga opisyal kan DICT manungod man sa sindang posisyon asin mga plano para man sa pagsulong kan blockchain technology sa laog mismo ka nasyon. Tinawan doon ni Appropriation Vice Chair Brian Pu na iyo ang budget sponsor kan DICT sa laog mismo kan kamera na malinaw na anuman na polisiya sa lado kan lay an ipapasa sa lado kan Kamara de Representantes asin man sa Senado kan Pilipinas an sinasabing mangingibabaw asin iyo ang susundon kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Sa presente, igwana ni nakatagamang pundo ang DICT para man sa isasagibong pag-aadal asin pagbubusisi sa potensyal na blockchain initiative sa manlain-lain na mga sektores kan gobyerno. Alagad sigunman kipo tanganing mapuunan ang aktual na paglaog kan mga sensitibong mga datos kan gobyerno sa sarong malalauman na secure kan blockchain network ana mga ngaipunin kadagdagan na kapital na pinagkakarkulong 500 milyones pesos. Partikular na nagagamiton ang pundong ini para man sa pinagsasabing digitize kanda darakulang mga bulto kanda datos na nagigikan sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno. Tinawan doon ni po na ana saro sa mga panginot na mga obheto kan DICT ang paggamit kan blockchain technology asin man pagsiguro na immutability kan nasa binang impormasyon. Gustong sabihin ang mga datos na naibugtak na sa blockchain ang daibasta-basta sana mapapara asin na babaguhon o mawawara na nagtatao manin mas makusuga na grado kan seguridad asin man integridad. Sa iba pa kitang nagbabagang mga barata pa sa BBS FM Naga,
maabot man sa 34 milyones sa pesos na kantidad kan tabang an itinao kan Department of Labor and Employment sa mga residentes na naapektaran kan Bagyo duman sa parte mismo kan Masbate. Basa duman sa datos minabot man sa 29 milyones pesos an ipinagtagama kana sambit ng ahensya para sa mga proyekto arog kana tupad. Ta iba pa kitang mga nagbabagang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal. Preparadong akuon kana legal team ni dating Presidente Rodrigo Duterte an anuman na kondisyon ay papasunod kan International Criminal Court para man sa posibleng interim release. Basado man kay Lead Counsel Nicolas Kaupman na pinagsugo na siya ni Duterte na isulong ang gabusa na makakaya para man sa iyang interim release sa maski anong klase ning kondisyon. Digdi kabilang digdi and iistara na sa third country travel restriction as in monitoring measure kas sa presenti igwanin na piga aadalan asin na pigagad ang ICC Pretrial Chamber sa mga kaagadan kan nasambit ng depensa. Dagdag pa ni Kaupman na dai kinukontra kan gobyerno kan Pilipinas ang nasambit ng kahagadan kaini. Inot nang pinaglauman kan chamber na isasagibo ang confirmation of charges sa hearing sa Nobyembre 2025. Alagad ninhuli man kan pagkakaigwa kan pagpospon kan indefinitely and sinasabing inihilingon niyan kung may importante pa baga ini na makulong ang dating presidente na si Digong Duterte. Magigirumduman na digdi pinagbulgar ni Vice Presidente Sara Duterte na igwa nin mga nasyon na preparadong magkukup sa iyang ama in kaso maaprobaran ang interim release. Alagad sa kadakol-dakol na sinasabi kaning mga nasyones na gusto dang magkupkup kidigong mayo manin sarong nasyon na napapangaranan si BP Sara Duterte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa kitang detalyes kunyan kanda sa tuya pang mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Ang DOH sa Mayo daanin na patuda sa pagdeploy kan mga medical teams duman sa parte kan Bugo City matapos man ang pagtama kan pinagsasabing killer quake magnitude 6.9 na linog duman sa parte mismo kada Cebu. Ipinagsugo na ni President Bongbong Marcos Jr. na siguradon ang tulos na pagpapadara kan mga responders kasunod ban kan magnitude na 6.9 na killer earthquake na nagayugyug duman sa parte mismo kan Cebu. Bilang parte kan direktiba kan presidente, tulos man na ipinadara ni DOH Secretary Ted Herbusa ang mga preparadong emergency medical response team gikan sa parte kan Cebu City pasiring duman sa Bugo City. Ang lakdang na ini may katuyuhan na magtaunin tabang medikal sa mga posibleng naapektaran kanda nasambit ng killer quake na tuminama sa lugar kan Cebu. Maski pa man sinasabing bago pa man nag-anunsyo ang sekretaryo na inot nang ipinadarakan na inot na bats kan medical team na nagigikan mismo sa DOH sa Vicente Soto Memorial Medical Center DOH sa BSMMC kana sudma nin pagkaaga. Anasambit ng grupo pinagbilog kan mga general surgeon, emergency medicine doctors, asin man mga orthopedic specialists. Afuera ka nasambit ng bagay, daraman kan team ana mga kinakaipuan ng mga medical supplies, asin man commodities sa sinasabing bastante para man
tawananin aksyon ang pangangaipo kan mga pasyente na pwedeng digdi na irido, nakulugan, asinbad, nagkarulugadan ni nuliman ka nangyaring makusog na linog o killer earthquake. Banda nga alas 8 manin pagkaaga kan na sudma kan ipadara ang ikaduhang batch kan DOH medical team. Ang grupo ini naggikan na sa parte mismo kan na syudad kan na Cebu, pasiring dumanda sa Cebu Provincial Hospital sa Bugus City. Ninuli ka nangyaring linog, naka-bandera ngunyan ang code white alert sa bilog na Central Visayas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal, puminakol na sa 71 ang na-record na bilang kan mga binawian in buhay sa sinasabing killer earthquake na nangyari duman sa partikan syudad kan Cebu na grabing nagpadapa sa Bugus City. Ang datos na di basado naman sa ipinagpaliwas na data kan Department of Health, ginibo ni Health Secretary Ted Herbosa ang pahayag sa pag-atubang kani sa deliberasyon kan Senate Committee on Finance na kung sa indang prosopistong budget bunga naman sa taon 2026. Subuot sa nasabing mga bilang dai subuot digdi mababa sa 71 ang mga nagkagaradan. Siniguro na digdi sasaguton kan PhilHealth and hospital expenses kan mga irido ninuliman kan sinasabing killer earthquake. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, matapos na yugyugon kan magnitude na 6.9 na linog ang Bugus City, Cebu, tulos na nagiruman ang Philippine Air Force sa paagiman kan na pagsasagibok kan sarong mahiwas na operasyon, tanganing magtaunin tabang asin man suporta sa mga residentes na tinamaan kan killer quake. Sigun pa man sa pahayag ni Air Force Public Affairs Office Chief Colonel Maria Cristina Basco, matapos ana makusuga na pagkakaigwakan na linog, tulos man nagpadara ana Tactical Operation Wings Central kada sa indang disaster response task units ada pagpapadara kan mga specialized units na ini ana may hubheto, may katuyuan na suportaran asin pakusugun, ada mga paglalapigot sa pagligtas asin pagduhol nin tabang sa mga biktima kanda killer quake o killer earthquake, kabali sa mga kagamitan na ang mga tawan na ipinagpadarakan Air Force ang C-130 cargo aircraft. Ang dakulang aircraft na niya ang ginamit nga ni Banda Raon ang kadagdagan na bilang kana mga rescuer na nagigikan sa 505 Search and Rescue Group, kabalin na digdi ang sarong humanitarian team gikan man sa parte kan Philippine Army. Apwar kaya ada Black Hawks helicopters gikan sa 205 tactical helicopter wings ang ginamit man kada nasambit ng operasyon. Ang mga tawan kan 560 RVs group ang nagsagibuman kan mga operasyon asin paghanap, rescue asin pagdul nin mga relief goods sa mga apektadong mga residentes. Siniguro ngunyan kan Philippine Air Force sa publiko na padagos na makikipagtabangan sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno asin man mga lokal na gobyerno tangani man may hatud ang tulus-tulus na tabang suporta sa lado kan komunidad duman sa Cebu na apektado kan killer earthquake. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan Department of Social Welfare and Development o ang DSWD ang tulos na pagduhol nin tabang parman sa pagpapalubong sa mga pamilyang
binawian ni na buhayaan sa indang mga kapamilya nagadananda asin man ninhuli kan makusog na pagtama kan pinagaapod na killer earthquake. Basado sa DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, apera sa nasambit ng Boreal Assistance ang kada pamilya ang makakaatubang manin na 10,000 pesos na tabang financial gikan man sa nasambit ng ahensya sa presente ada busising pinag-aaram ngunyan asin kinakalap kan DSWD Field Office Central Visayas ang kabilugan na bilang kan mga binarawian ng buhay o nagkagaradaan sa saindang mga nasasakupan na mga lugar. Sa ngunyan padagos na naglalangkaw ang bilang kan mga nagagadanda siring man ang mga naiirido asin nawawara ninuli ka nangyaring magnitude 6.9 killer earthquake duman sa Central Visayas. Basa duman sa DSWD, ada probinsya kan Cebu ipinasairarom na sa state of calamity. Initangani man na mas pang maparikas ang pagpapayro kan mga ahensya kan gobyerno asin ang pagduol kan kinakaipuan at tabang kan mga biktima kan asambit ng linog. Dagdag pa man ni Dumlao na personal na nagalibot duman sa Partikan Cebu si Secretary Rex Gatchalian tanganing direkta nga maaraman ang sitwasyon asin aramon ang gabos na pangangaipo kan mga apektadong mga pamilya. Siguraduhon kan ahensya na mayo nin pamilyang mapapabayaan ang gabos makakaresibi nin bastanting tabang gikan sa lado kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan si House Deputy Minority Leader asin bada mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima sa Judicial and Bar Council GVC asin man kay President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na madalion ana nasambit ng pagkakaigwanin pagproseso sa pagpili kada isusunod na Ombudsman kanda Pilipinas. Ang pangapudan ni Dilima ana nag-ugat matapos man na irekomenda kan Independent Commission for Infrastructure ICI sa Ombudsman ada pagsampa kan mga kaso kriminal asin administratibo laban kay dating Ako Bicol Congressman Saldico asin man 17 iba pang individual na sangkot subot sa anomalya kan 290 million pesos na kantidad kan flood control project duman sa parte kan probinsya kan Oriental Mindoro. Tinawan doon ni Dilima na ninuli kan hiwas kan sarabuatan asin dakulang bilang kan mga kongresista asin man mga opisyalis kan gobyerno na pwedeng masangkot sa mga questionabling flood control project nagkakantidad asin na importanteng maray na magkaigwanin sa ronga regular na ombudsman. Dagdag pa kani asin binanggit kana kongresista na posibleng magrekomenda pa ang ICI ning kadagdagan ng mga kaso mantang padagos ang sa indang gidigibong investigasyon. Tinawan doon kana congresswoman na bilang tanod bayan kana banwaan importante na digdi na maraya ana sa iyang trabaho sa ombudsman na maghiro ni na marikas sa seryoso asin patas sa paglapag sa pag-imbestigar kan mga kaso na may kaaramad sa sinasabing mga korupsyon. Ini tangani man na tao nindalan asin mapanagot ang sisay man ang mga opisyal kan gobyerno na mapapatunayan nagkasala asin magdanay ang integridad tiwala kan publiko sa lado kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal kinumpirmar kanda Department of Justice na sa indang iimbestigaran na si Senadora Mark Villar manungod man sa koneksyon kani sa kontratista nga naawardan o natawan kan mga proyekto duman sa parte kan Las Piñas. Sigun kay mismo
Justice Secretary Jesus Crispin na Buying Remulla digdi hinihiling na ninda kada sendang opisina ang posibilidad na may relasyon sa nasambit ng mga proyekto ang nasabing senador. Pigi imbestigaran man kan Department of Justice si Senador Mark Villar matapos na makaresibinin impormasyon na konektado ini sa kontratista na may konflikto o inaapod na conflict of interest. Basado man sa impormasyon na karesibi asin ang pinsan kani o ang first cousin ni Senador Villar nin mga kontrata, ang kontratista nakakua nin mga proyekto para sa saindang lugar duman sa party mismo kan Las Piñas and first cousin o pinsan kanasambit ng senador. Alagad tinawan doon kan sekretaryo na ini an maagi pa sa verifikasyon asin evaluation ninulit da iman subot ini direktang nagigikan sa party mismo kan opisina tangani man na magamit bilang mga ebidensya. Pig sasabi na maabot sa 18.5 billion pesos ang subuot nako ang mga infrastructure project kan kontratista na idinudukot ki Senador Mark Villar. Dagdag pa ni Justice Secretary Remulla, bako lang daa limitado ki Senador Mark Villar ana sa indang iniimbestigaran kundi kabali na digdi ana mga kapamilya kani arog ninda Senadora Camille asin former Senator Cynthia Villar and relation kaini sinasabing related interest subuot an pinaghihiling kan Department of Justice o an pinagsasabing first sagkod ng third degree of consanguinity. Mantang tinawan doon ni Justice Secretary Remulla na ana iniimbestigahan na mga proyekto at tinutukdo bako lang sa lado kan flood control kundi pating iba pang klase nin mga infrastructure project. Siring man iimbitahan kan sekretaryo si Senadora Mark Villar tanganing magkaigwa nin komunikasyon sa pagultanan ninda asin man kan na nasambit ng ahensya afuera kana opisina kana nasambit ng DOJ bukas man ang Kongreso para man mag-imbestigar sa nasambit ng subuot kinakasangkutan asin mga sahot sa party mismo kana nasambit ng senador. An iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado nasyonal. Sinasabi na liwat na ipinag-oktaba kana Kamara ang budget deliberation para man sa Office of the Vice President o VP matapos na dai mag-abot si Vice President Sara Duterte. Ini ang ikaduwang pagkakataon na pinag-oktaba and budget debate kan opisina kan Office of the Vice President o opisina kan Vice Presidente sa isinagibong parliamentary inquiry inaput ni House Minority Leader Marcelino Libanan kung tano tadaipan na isasalang ang OBP budget asin pinaghapot kung nasa premises kan Kamara si Vice Presidente Sara Duterte. Tinawan na linaw kan Majority Leader na basado sa nagdadanay na protokol kinakaipuan personal na magpartisipar o mag-abot ang head of agency sa deliberasyon kan sa indang budget. Ninhuli kan nasambit ng bagay nagkaprang motion ang ipinagsampa para man italaan ang nasambit ng deliberasyon kan OBP budget sa pitsadus kan bulan kan Oktobre o ngunya na aldaw na iyuman ang oring aldaw kan budget deliberation duman sa plenaryo.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sinugo ngunya ni President Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na mga cabinet secretaries na magduman sa party mismo kan Cebu, partikular na ang mga concerned government agency tanganing magsagibo kan damage assessment kasumpay kan naging epekto kan 6.9 magnitude na killer earthquake basado kay Presidential Communication Office PCO Secretary Dave Gomez. Gusto ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na digdi maaraman ang hewas asin distroso na bunga ka na sambit ng killer earthquake asin kung ano pa ana pangangaipo kana mga kaymanwa dumanda na grabing naapektaran kana makusog asin na killer earthquake. Ipinagpayag ni Gomez na pinaglalauman ni President Bongbong Marcos na mataunin na feedback ang manlaylay ng mga ahensya kan gobyerno kasumpay man kana namatian na makusog na linog. Siniguro man ni Gomez na ninuli man kan direktiba ni President Bongbong Marcos naka-preposition ana manlaylay ng mga ahensya kan gobyerno ang National Disaster Risk Reduction and Management Council asin na nanginot sa pinagsasabing search and rescue operation nakadeploy ang mga tawan kan Philippine National Police PNP sa lugar tanganiman na magdanay ang peace and order asin na digdi mapugulan an anuman na insidente kan na looting. Digdi nagpadaraman ning kadagdagan na health workers ang Department of Health DOH duman sa Cebu tanganiman na magtabang ginibo kan Department of Energy DOE ang gabos para man maibalik ang power supply sa lugar na kung sain nagpasunod kan pinagaapod na price freeze sa produktong petrolyo. Ang Department of Trade and Industry DTI nagpasunod man kan price freeze para man sa mga panginot na mga produkto nin pagkakan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado lokal sa luwas ka nasyon sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pangirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sa detalyes kita kan mga barata sa lado lokal, padagos ang ginigibong clearing operation asin man na airlifting kana relief goods para manuban sa party kan na Masbati. Apwara kan sinasabing medical mission na pinagapunan na and kan parte kan na probinsya ni na Kamara de Sur PDRRMC duman mismo sa probinsya kan na Masbati sa panginginot man kan na grupo kan na provincial Disaster Risk Reduction na Management Office na pinagapadara ni Gobernador Elry Villafuerte sa panginginot ka na Philippine National Police PNP, Bureau of Fire Protection BFP, asin man ka na Philippine Coast Guard PCG, nagtarabang-tabang man sa pinagigibong clearing operation sa parte mismo ka na Masbati na daipamanda maagihan ka na mga lununadan na kapag airlift naman ang Philippine Air Force kanda DSWD Foodfax na kung saan pinagaduhol sa mga pamilyang tinamaan kan makusog na bagyo duman sa Tikaw asin na Buria sa Island. Padagos pa man anda sa indang gidigibong pagtabang sa nasambit ng trahedya ang pagkakasararo kan manlailay ng mga institusyon
kanda manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno asin mada kanda manlain-lain ng mga probinsya arog kanda probinsya ni na Camarines Sur nagsiserbing matibay na sandigan na asin pagbangon kan kada komunidad sagkud na nga nangyari na makarecover na probinsya kan na Masbate magdadanay na magtatarabang-tabang na probinsya kanda Masbate kaibanan sa pagdulnin tabang iyo mismo anda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte kung sain inot na nagpadaranin ayuda duman sa probinsya kan Masbate. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Mga badus piga mo monitor kan mga health workers digdi sa laog kan syudad kan Naga. Buyet padere sa detalye. Nasa pagtutok niyan kan mga health workers sa mga badus sa mga akiuli sa epekto kan araw kayong panon na nagtatagauran sa syudad kan Naga na kung mapapabayaan pwedeng magkakomplikasyon. Sa Barangay Balatas, aabuton sa 50 mga bados ang pigmumonitor orog na itong mga primerong magbados para masigurong mare ang health status ng mga isi. Arog na ang mga umboy, orog na ang mga umboy at iba pang aki ninda. Sigon kay Mariel San Agustin, midwife, pinapakiulay ninda ang mga ilila regular na magpa-check-up sa inla o bagaman sa ibang doktor asin perming inumon ang mga vitamins sa indang itinasaong libre. Mga sipon asin lagnat ang namamatian ka mga ini. Nasamun yan ang tulos manindang kinatawaning paminot na bulong para sa BBS News. Buhit Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal ang inot na Kadiwa Store sa parte kan Bicol nagbintanin 20 pesos na bagas, matrayumpong nakapagbinta nin 20 pesos na bagas, asin mada ini ada grupo kana Mambaliti Palangod Farmers Irrigation Association o MAPAPIA. Duman sa parte mismo kanda Banwan kan Libmanan Camarines Sur sa tabang man kan Departamento kan na Agrikultura asin man kan National Food Authority NFA sering man kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur an ka inut-inuting Kadiwa Store sa parte kan na Bicol na accredited kan Food Terminal Incorporated anda sambit ng Kadiwa Center o Kadiwa Store an inot na pinagagad kan Gobyerno Provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte kan Camarines Sur inot na pinagdarahan kan Kadiwa Store asin na inot na recipiente iyo anda banwaan kan Libmanan Camarines Sur kung sa ina 20 pesos na bagas o kilo kan na bagas ang nabakal kan mga residentes kan sinambit ng banwaan obheto kan grupo na mas mapadakula asin mas dakul na mga Bicolano ang makabakal nin baratong bagas apwara sa bagas may nagkapira pang mga produktong agrikultura ang nabakal sa nasambit ng Kadiwa Store duman sa parte mismo kanda banwaan kan Libmanan Camarines Sur si Gobernador Elry Villapuerte asin Congressman Migs Villapuerte pasinaman si Congressman Luigi Villapuerte da inagpupundo sa hanap nin mga paagi tangani manda na makabakal nin 20 pesos na kilo kan kada bagas an mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Iba pa kitang detalyes kan mga barata sa lado lokal 30 nga mga magkairelusyon dumanda sa banwaan kan Pirik Camarines Sur sarabay na nagsabing ay do ninuli ta kinasal. Darrell Banya sa detalye. Sarabay na ikinasal ang 30 padis na magkairelusyon sa ginibong kasalang bayan 2025 sa Banwaan Kanpili sa panginginot kay Mayor Marivic Tulano katuwang ang lokal na gobyerno. Nag-attender man si Gobernador Elry Villapuerte kan Camarines Sur
tarig na personal na magtaunin suporta sin magduhol nin mga regalo sa mga bagong kasal. Kabali sa mga ipinanyaw, iyo ang sarong sakong bagas, asin man cash assistance bilang pagpuon nin ayuda sa indang mga bagong buhay mag-agom. Sigon kay Mayor Solano, bakong magiging matriumpo ang programa kung mayo ang suporta gikan sa gobyerno probinsyal asin kay Gobernador Villafuerte na padagos na nagtatabang para sa mga proyekto kan na sinambit ng banwaan. Nagtauman si Mayor Solano ng kadagdagan na cash assistance bilang dagdag na tabang sa mga bagong kasal. Tinawandiyon kan alkalde na sarap sa iyang mayor na advokasya, iyo ang pagtabang sa mga magka-relusyon na maot magpakasal mindigal asin magkaigwanin pusog na pamilya. Sa lado man ka na gobyerno probinsyal, itigpaabot nindaan pagbati asin pagganjiyon para sa maugma asin tuntun na pag-iribahan kan mga bagong kasal asin piging kamilar ang gabos na padagos na magkaminuruutan asin magkarabangan para sa pusog na pamilya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. Onyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, nagpuon na ang partial government shutdown daduman sa parte kan Estados Unidos de America matapos man kanda nagatalikod na aldaw ninuliman kan kakulangan kan kasunduan sa budget sa pagultanan kan Kongreso asin bad kan presidente kan Estados Unidos de America sa pangaran ni Ronald Trump naging sentro kan banggaan anda hagad kan mga demokratiko oso kanda demokratikong mambabatas para man sa kadagdagan na pondo sa healthcare na dai niresibikan na administrasyon o pinagapaunrahan. Ini an inot na shutdown gikan sa pinakahaluy na kasaysayan na naghaluy sa 35 diyas asin maabot sa 7 taon na ang nakakalis. Pinagkakarkulong maapektaran ang ginatus asin ribo-ribong federal workers asin operasyon kan kadakol na mga ahensya kan gobyerno. Sa satuya ngunya na barata kita ngunya sa lado kan Karawat si lado kan Karawat si Heidelin Carlos asin AG asin Alex Ila iyo ang manginginot kan Team Pilipinas sa Southeast Asian Games 2025. Kumpirmado ang mga bigaton na mga atleta kan Pilipinas arog ninda Heidelin Diaz o Heidelin Diaz, Carlos Yulo, AG Olbiana asin Alex Ila ang magiging lalawgon kan Team Pilipinas sa nagraraning 33rd Southeast Asian Games nagigibon sa Thailand sa maabot na bulan kan Disyembre. Basado sa POC President Abraham Bambul Tolentino, aros gabus kan top athletes ana masabak sa basketball pinaglalauman an pasabog man na linyada sa panginginot man ninda Justin Brownlee asin Anggi Kwahami ana gabus pigya pipreparar ng unyan kan grupo para man iyo ang magkompuesto kan Team Pilipinas sa papaabuton na Southeast Asian Games 2025. Yan ang mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para barata si Junel Cuba. Mabalos kan sindong pagkatabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan bala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta. Sigurado. BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta. Sigurado. Alas 7:03. Pangatugang marinaga po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal at tulong Bicolano top na chair sa gidibong Gili 2025.
o Geodetic Engineer Computer Visa Licensure Examination 2025. Sa satuyang pamayupakan mga barata sa lado lokal, Department of Labor nakapagtagamamana o nakadul na nin 34 milyones pesos na tabang sa mga apektado kana bagyo naman sa parte mismo kada probinsya kana Masbate. 431 na mga benepisyaryo kana kaantabay sa kauswagan nakaresibikan na TCTs. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, Department of Agriculture, Pega Lansara, ana kainot-inotimanda na kadiwa store sa Kabikulan. Sa satuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, maabot sa 15,000 na hektaryas na ninadaga ana nakatalaan na ipamudbud kana National Irrigation Administration o NIA. Yan ang mga headlines kana mga barata, ana mga detalyes pagkatapos na ni na pagirundong. BBS, Basta Bareta, sigurado. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indo Kabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, tulong mga Bicolano, ana na mayagpag na naman sa top 10 kan katatapos pa lang na September 2025, Geodetic Engineering Computer Visa Licensure Examination na Ujili laoga sa top 8 si Christy Ricaldi Bibun gikan sa Bicol University sa Legazpi City matapos makakuha inin 87.0% na rating. Dahil managpauri si Roland Cambusa Cuabis o Cuibas Junior asin Romel Jericho Ebrio na pariyong yaon sa top 10 asin na pariyong gikan man sa Bicol University sa siyudad kan Legazpi na nakakuha ni na 86.66% rating. Liwat na pinatunayan kan mga Bicolano ang tibay asin talento sa ladangan kan Geodetic Engineering sarong onra para mana sa mga Bicolano asin sa sindang mga pamilya sering man kan sindang eskwelahan kung sinda nagtapos kan nasambit na nga kurso. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dakop ana sa runga persona na nagtutulak ni na droga duman sa parte kan na Banwaan kan Baaw Camarines liwat na nagsagibonin operasyon laban sa illegal na droga ang Baaw Municipal Police Station Drug Enforcement Unit MDEU sa panginginot ni Police Major Engelberta Turaldo ang pamayukan na Philippine National Police kan nasambit ng Banwaan katabang kani ang Regional Office number 5 kan PDEA sering man digdi nagasagibo sinda nin bypass operation
kanda sudma kung sa ina matrayumpong nadakop ana suspek na si alias Udo, 56 anyos sa Mayagom sa presente nagi-star sa barangay kan Gabao Street, barangay kan La Medalla sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur sa ikatulong pagkakataon sa kaparehas na kaso ana pinagsasabing high value individual na si alias Udo iyo anyaon sa listahan na sangkot sa illegal na droga duman sa Banwaan kan Bao, Camarines Sur. Nadakop sa akto ang suspect matapos na magpabakal kaan sarong plastic sachet na pinagtutubudan na shabu sa kantidad na 500 pesos. Na-recover ba na ana mga minasunod 8 pidasong plastic sachet na may laman na pinagtutubudan na shabu asin man 500 pesos bill na pinaggamit sa transaksyon. Ang inventaryo nako ang mga ebidensya isinagibo mismo sa lugar kan sinambit ng operasyon kaibanan ang mga testigo na kaibanan kan mga miyembros kan na PNP pinagkakarkulong 2.5 gramos asin may street value na 17,000 pesos na nasamsam kan na mga autoridad sa nasambit ng suspek. Ang suspek yaon ngunyan nakakulong sa Bao Municipal Police Station ngunya na pagkaaga isasampa na ang kaso na pagbalga sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan ka na sa tuya pa nga mga barata pa kitang ngunyan sa lado lokal. Sa ro na naman matarayumpong medical mission ana pinagagibo kana pamilya Villapuerte sa laog mismo kana probinsya kana Camarines Sur. Pinanginutan ni Congressman na Luigi Villapuerte sa pagdul ni Natabang asin matrayumpong pinagibo ana medical mission sa parte mismo kanda barangay kanda Bagong Bunga duman sa Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur kan nakalisa na aldaw asin na digdi nakapagduhol kan na libreng check-up laboratory test asin iba pang mga serbisyo medikal. Siniguro ni Congressman na Luigi Villapuerte na tabang na makakaabot sa parte mismo kana mga residentes kanda Banwaan kana Minalabak asin man kana Segundo Distrito kana probinsya kan Camarines Sur. Katuwang ni Congressman Luigi Villapuerte sa pagatud ni na serbisyo sa mga namamanwaan. Iyo mismo si Governor Elry Villapuerte kan Camarines Sur asin man si Congressman Migs Villapuerte kan ikalimang distrito kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan tangan iman na mapangatamana na ansalud kan mga residentes sa distrito na sakop ninda Congressman Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte asin man ni Governor Elry Villapuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 34,000 pesos na kantidad kana droga na kumpiskar sa Banwaan kana Bula, Camarines Sur sa sarong pusher. Buyet Paderes sa detalye. Aabutan sa 34,000 pesos ang kantidad ng droga na usyabu na recover sa mga autoridad ng bypass na operation sa Banwaan ng Bula, Camarines Sur ka nakaaging alaw. Kung sa insarong 30 o 24 anyos na wilder ang nadakop. Segun sa report, kan Bula MPS, alauna medyaling maagahon kan ikasaan silang bitnang operasyon na nagkaigwal ni maray na resulta para sa mga pulis na nagkapuruyat man sa kahalat sa suspect na mapabakalan niya siya buong pusher buyer kan magluwas na ang suspect para idulan droga sa pulis lumana init pinusasan kan mga autoridad. Ang suspect na si alias Aboy na kuha nun paning
7 pidasong plastik sa say na may laog kang pinagtutubo ng shabu na pinagkakarkulong aabuton sa 34,000 pesos ang kantilan. Para sa BBS News, Boyet Padare. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal o sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Piga iing kami narungunya na kan City Veterinary Office sa laog kan na Siyudad Canaga ang gabos ng mga maikad sa diri na mga ido asin man nin mga ikus na darahon na ansindang mga atama na ayam asin ikus sa sarong special na okasyon na gigibuhon para man sa selebrasyon kanaw World Rabies Day. Ini gigibuhon sa maabot na aldaw kan na Sabado alas 8 sagud na nga alas 3 ni na pagkahapon sa parte kan Naga City People's Hall. Gigibuhon ana nasambit ng okasyon ang city government kan Siyudad Canaga sa paagiman kan sa Indang City Veterinary Office matao nin bilog na serbisyo para man sa mga atama nindang mga ikus asin man mga ayam libreng kapon asin man libre man na anti-rabies asin man pagkakaiguanin na konsultasyon kan sa indang mga atama na mga hayop ana nasambit na nga bagay an parte kana selebrasyon kana World Rabies Day nagigibuhon sa maabot na aldaw kana Sabado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, alkalde kan na Aroroy Masbati nagpasalamat sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur kay Governor Elry Villapuerte. Darrell Banyas sa detalye. Bilugan pagpasalamat ni Mayor Alvin Vitosio kan na Aroroy sa Masbate sa gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Elry Villapuerte matapos tulos na magpadalanin ayuda para sa relief and rehabilitation effort sa mga nadanyaran kan Bagyong Opong. Ang inisyatibong ini nautob sa pagkikipagtabangan kay Governor Richard Cocan Masbate. Sigon kay Mayor Vitusio, dakulang ginhawa na idarakan ayuda urog na sa mga pamilyang nawaranin harong kabuhayan asin mayor na pangaipo matapos ang sinambit ng bagyo. Kaibangan sa delegasyon gikan sa Camarines Sur, Sinda Jairo Pingol kan Edmero Operations Officer, Mr. Jeremias Mota Jr. Taro manahali sa Edmero asin ang iba pa kabali ang PDRRMC sa probinsya ng Camarines Sur. Para sa pagpanaukan relief goods nagatudman ang grupo ng mga serbisyong medikal arog ang libreng x-ray, dental check-up, laboratory test asin iba pang pangsalud na serbisyo tarig masimbagan ang natulog sa pangaipukan mga nadanyaran kan bagyo. Sinabi pa ni Mayor Vitusio, bako sa ng material na ayuda ang ipinadara kundi pati inspirasyon asin paglaom para sa mga mas batenyo na liwat magbangon gikan sa trahedya. Nagpahayag manin pasasalamat ang mga residente sa pagkakasararo kan duwang probinsya. Kabalyo kan na danyo tara kan Bagyong Opong, piga pusog kay ni ang espiritu kan bayanihan asin pagmakulog sa kapwa Bicolano. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, saro na naman na high value individual ang narata sa kamot kan na mga autoridad duman sa parte mismo kan na siyudad kan na Iriga sa pinaggibo kan na mga inina operasyon kontra illegal drugs. Pinag-sarong puwersa kan na grupo kan na Iriga City PNP asin man kan Drug Enforcement Unit kan PNP Regional Office No. 5 tangani man na isagibo ana operasyon na kontra droga sa nasambit ng suspek na pinagbistong si Abilino 62 anyos kan siyudad kan Iriga.
Ianda sa pagiman kan search warrant nagresulta sa pagkakangkumpiskar ni naabuto na sa 10 gramos ni natimbang kan pinagtutubudan na Shabu. Anda kantidad kani o minabutman sa 68,000 pesos kan illegal substance na nakuha sa nasambit ng search operation sa residensya ka nasambit ng suspetsado. Anda suspect na naaresto ngunyan ka na mga miyembros ka na Philippine National Police pinagkukonsidera na sarong high value individual dumanda sa parte ka na Zona 3 Almasal o Almasanda Compound, Barangay kan San Francisco, Iriga City. Ang suspek nakakulong na ngunyan duman sa ipatura kan pulisya sa siyudad kan Iriga asin pinagpipreparar na ang magkakarigong kaso laban sa nasambit ng suspetsado. Sa iba pa kita nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal sarong potable water on wells and medical mission ana ipinagadara kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa barangay kan Paniki asin Puro duman sa Aruroy sa Masbati malinig na tubig inumon and mga serbisyo sa parte mismo kan salud asin digdi duwa sagkod ng kinakaipuan ng mga tabang kan mga residente sa duman sa Aruroy sa probinsya kan Masbati sa ikaduwang aldaw kan operasyon kan Camarines del Sur PDRRMC sa probinsya kan Masbati na kung saan duman pig padara ni Gobernador Elry Villapuerte ana mga tauhan kan PDRRMC asin man ana mga gamit kan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur iyan tangani man magtaunin na tabang sa mga nagkaarapiktaran kan bagyong si Opong duman sa probinsya kan Masbati dinara ana birago na air to water facility asin an mga mobile medical equipment na women wellness on wheels, dental clinic on wheels, asin man express laboratory tangani man magatud ni na malinig na inumo na tubig asin libreng serbisyo medikal sa barangay kan na Paniki asin na Puro sa banwaan kan Aruroy duman sa probinsya kan Masbati nasaro sa nagulpi kan na bagyong Opong ang gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagimada ni Gobernador Elry Villapuerte dai nagduwa-duwa na magpaabot tulos nintabang sa probinsya kan Masbati matapos na madangog ang pangapudan kan mga LGUs duman na nagahagad nintabang huli man kan grabing danyos na dinarakan bagyong Opong. Pila-pilang mga water containers ang naglinyada sa pagsabat sa potable water on wheels mantang daiman pinalampas kan grupo kan Masbateño ang pagkakataon na magpailing sa medical team sa saindang komunidad sa paagiman kan medical mission na darakan gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villapuerte duman sa probinsya kan Masbati libre sinda na nakapagpakonsulta asin na asikaso an sa indang salud matapos ana pagtama kan bagyong Opong dakul na mga badus ada sinasabing nakapagpa-ultrasound na tawanin na mga prenatal supplements nagpapadagos pa ang clearing operation sa iba pang parte kanda probinsya ang mga team na pinagpadara asin medical team na pinagpadara pating mga equipment ni Governor Elry Villapuerte sa parte mismo kada probinsya kada Masbati magdadanay-danay sagkod ng daipa nakakabawi ang probinsya kan Masbati. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal.
bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur. Ipinagpahayag ni Governor Elry Villafuerte na bako lang pagbibisita sa manlain-lain na mga lugar o barangay sa iyang motibo kundi digdi aramon asin man an pangangaipo kan mga residente sa mga barangay siring man ihatud ana mga tabang na nakonsiger kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa mga residente sa kan probinsya. Si Governor Elry Villafuerte da inaguuntok sa paghanap nin mga paagi tanganing digdi matustusan an pangangaipo kan mga taga-probinsya kan Camarines Sur, lalong-lalo na pag-abot sa lado kan edukasyon, lado man kan salud asin maging sa parte kan mga infrastructure project. Sering man ana pagkakaigwanin na mga trabaho. Sinabi ni Gobernador Elry Villafuerte na ang gabus na ini sa iya mismo nga tatawananin atensyon para man sa ikakaasenso kan mga namamanwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Kaya ang paglibot-libot niya sa parte kan probinsya kan Camarines Sur bako sana natanganing digdi magatud o bako sana na magbisita kundi magatod mismo nintabang sa nasambit ng mga barangay. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, labi-labis anda pasasalamat ni Governor Richard Gu kay Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Si Attorney Richard Gu iyo ang gobernador kan probinsya kan Masbate nangapudan ini tabang sa parte mismo kan gobyerno inot na nagrespondi asin na nagpadaranin tabang iyo mismo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte. Huli man tanahiling kani ana sitwasyon duman sa parte mismo kada probinsya kana Masbate matapos na lamasaw nini nin makusug na bagyong si Upong. Uli kaya na dakula ana pasasalamat ni Masbate Governor Attorney Richard Gu kay Gobernador Elry Villafuerte sa amay na pag-respondi kani sa saindang pangapunan na makahagad nin tabang. O yan parte kan mga pahayag asin pasalamat ni Governor Abogado Richard Gu kana probinsya kana Masbate kay Governor Elry Villafuerte. Sa pinadala niyong tulong sa amin, ito pong tulong ninyo, malaki po ang magagawa nito para sa mga Masbateño. Malaki po ang maitutulong sa pang-araw-araw nila ng pamumuhay. So alam ko po na grabe ang suporta ninyo. Kaya siguro ako na makakapagsabi na hindi makakalimutan ng Masbate ang tulong ng Kamsur and ang tulong ni Gov. Elry. Okay. Partiyan ka na mga... Maraming salamat po sa pinadala niyong tulong sa amin. Ito pong tulong ninyo, malaki po ang magagawa nito para sa mga Masbateño. Malaki po ang maitutulong sa pang-araw-araw nila ng pamumuhay. So alam ko po na grabe ang suporta ninyo. Kaya siguro ako na makakapagsabi na hindi makakalimutan ng Masbate ang tulong ng Kamsur. Partiyan kan mga pahayag ni Governor Abogado Richard Gu kana probinsya kana Masbate sa tabang tulos-tulos na ipinaabot kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Governor Elry Villafuerte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, maabot man sa 101 na mga wanted person ang nagkadarakop kana mga miyembros kan Philippine National Police sa intirong Kabikulan sa laog sanan ni sarong simanang operasyon. Inibunga naman kan kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Philippine National Police sa paagiman kan panginginot ni Police
Police Lieutenant General Jose Milencio C. Nartatis Jr. matarayumpong nakapagdako po o nakaaresto ninaabuton sa 101 nga wanted persona sa sarong simanang operasyon ada Bicol PNP. Poon iyan kan September 22 sagud na nga sa katapusan kada bulan na September isinagibo ang operasyon sa irarom kan enhance managing police operation o IMPO bilang parte kan padagos na paglapigot kan Philippine National Police na magdanay na ligtas ang komunidad asin siguraduhon na maatubang sa ustisya ang mga nagbalga sa ley sa kabilugan na bilang na aresto ang saro sa regional most wanted person, tracing provincial most wanted person, na city municipal wanted person, 18 municipal most wanted person, asin 63 ang iba pang mga kategorya nasambit ng dedikasyon na ini parte kan pagpapailing ni natultul na serbisyo kan Philippine National Police. Dagdag pa ni PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Truaño ang kada pag-aresto kan PNP digdi sa parte kan Bicol nagpapatunay na perming preparado ang pulis na protektaran ang komunidad mas may matrangkilo nga pamilya asin mayo na nin may hiling na mga nagbabalga sa ley sa masudod na mga taon. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabaluskan sa ino pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.